Kay Soto sa depensa, maaasahan mo nga rin talaga lalong-lalo na sa loob ng paint at ito ang kayang gawin ng isang Kay Soto laban sa mga players na gustong umatake sa shaded area kapag nandun siya at nagbabantay sa ilalim. Kita natin na talaga namang merong ambag si Kay sa depensa sa kahit na ano pa mang team na masalihan niya. Adelaide 36ers, Hiroshima Dragonflies, Yokohama, Fushigaya at maging sa Gilas. Inamin nga rin ni Coach Tim Cone na iba talaga ang Gilas na merong isang Kay Soto dahil gumaganda talaga ang laro ng Gilas Pilipinas kapag nasa lineup si Kay. Yung galawan ng bola sa opensa mas suwabe, mas maraming option ang Gilas at madalas nagkakaroon ng magandang opening, hindi pilit ang mga tira ng Gilas Pilipinas players. Yung depensa nga rin natin ay tumitindi rin para sa ating national basketball team. Sa madaling salita, mas malakas ang Gilas kung mayroong isang Kay Soto sa kanyang lineup. Ito ang nasabi ni Coach Tim Cone at halos lahat naman sumasang-ayon dito, maging sina Coach Tab Baldwin at maging ang coach ng New Zealand. Kayang-kaya ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand kung meron niyang isang Kay Soto sa kanilang team. Maraming pagbabago ang mangyayari pa sa Gilas team. Unang-una na dito ang papalapit ng ang ganap na pagiging naturalized player ni Benny Boatwright at mas malaki ang player na ito kaysa kay Justin Brownlee. Nakita nga natin na lumabas noon ang update na kung saan nabanggit rin ni Coach Tim Cone na mas malaking bersyon ni Justin Brownlee itong si Benny Boatwright. Nakikita naman natin na pagpapalit-palitin pa rin ni Coach Tim Cone sina Benny Boatwright at JB. Hindi naman totally na hindi na nga maglalaro si JB sa Gilas kapag naging naturalized player na itong si Benny Boatwright. Mas malawak ang pool natin, mas maraming options, mas mabuti. Meron pa nga tayong Jordan Clarkson at ayon nga kay JC ay gusto pa rin niya na maglaro para sa Gilas team. Ito ay kung wala silang laro sa NBA at baka makonsidera nga rin siya na gamitin ni Coach Tim Cone. Ange Kouame pa ang isa sa mga player natin na merong chance na mabigyan ng exemption para maging local player ng Gilas Pilipinas. Talagang may ilalakas pa ang Gilas Pilipinas at gusto natin na makita nga ito sa FIBA World Cup 2027 kaya naman sobrang halaga na makwalify tayo at makalusot sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pwede nating umpisa nito sa third window sa pamamagitan ng pagkuha ng kahit na isang panalo laban sa team ng New Zealand at Australia. Magiging malaking tulong ang isang Kay Soto dahil na rin sa sobrang nadidihado tayo sa mga inside plays, talo tayo sa second chance points. Ibig sabihin nito mas maraming offensive rebound ng ating mga kalaban at dito napapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng malakas na frontline. Kung maglalaro ng sabay ang isang Ange Kouame at Kay Soto sa hinaharap, ito ang pinakamalakas na frontline combo na pwede nating mabuo. Lalong-lalo na at parehong lumakas na ang dalawang players natin, isang solid na sentro at isang stretch 4 na Kay Soto. Stretch 4 type itong si Kay Soto, ito ang nabanggit ni Coach Tab Baldwin at sang-ayon nga tayo dito, parang Kristaps at sa laro nga na pinapakita ni Kay Soto ay dito talaga siya mababagay ang pagiging isang stretch 4 dahil meron siyang tira sa mid-range, 3-point area at may inside play pa nga. Malayo ang mararating ng kasalukuyang Gilas natin. Ito ay kung palaging kumpleto ang kanilang core players sa bawat laro. Hindi pa natin nakikita ang Kay Soto QMB, Kay Soto AG Edu sa kasalukuyan at ang nakita lamang natin ay Kay Soto at Junmar Fajardo na kung saan naging solid ang laro ng dalawang players na ito bilang ang combo frontline ng ating national basketball team. Dati na nga nagkasama sina Kay Soto at AG Edu pero matagal na nung huli silang naglaro ng magkasama at parehong nag-improve nga rin ang laro ng dalawang players na ito sa kasalukuyan.